Pinagpalang umaga sa bawat isa. Tayo po tayo. At minsan pa muli po tayong dumulog sa ating Diyos. Ilapit po natin sa Kanyang ating pong pag-aaral sa umaga po ito. Hallelujah. Father God in heaven, Lord, once again we thank you for this moment. Salamat sa pagkakataong ito, Lord God, na narito kami. Idinako mo ang aming pong mga panyapak sa lugar na ito. Lord, hindi lang yung physical namin ang nandito, present this morning, Lord God. Kundi, pagkos, Lord God, maging yung aming pong mga pandinig, yung aming pong kamalayan, yung aming pong mga puso, ang aming mga kaluluwa, Panginoon, ay narito patuloy, Lord God, na nais, Panginoon, tumanggap ng iyong pong mga salita. Lord God, tulungan mo kami as we listen to your words, O Lord. Patuloy nawa ang aming pong mga puso ay maging bukas sa pagtuturo mo, pagtatama mo. Higit sa lahat, Lord God, we are your children. At patuloy mo, Panginoon, na nais mo yung pinakamainam para sa iyo pong mga anak. And Lord, we thank you dahil narito kami. At nawa, Panginoon, yung aming pong mga kapatid na wala dito, ikaw, Lord, ang siyang patuloy na mangusap sa kanila. Personally, Lord God, do not forget, Lord God, yung mga pagtitipon na inihanda mo hanggat may pagkakataon kami. May we always acknowledge, enjoy your presence and the presence of our brethren, of our family in this place. Salamat po, pagpalain niyo po ang iyong lingkod. Itinataas ko po ang aking buhay sa iyong kamay, Panginoon. Ikaw lamang, Lord God, ang siyang magturo, mangaral, mangusap sa bawat isa. Gamitin mo lamang, Lord, ang iyong lingkod as instrument, Panginoon. At nawa, Lord God, walang ibang mabigyan ng kapurihan, karangalan, kundi ikaw lamang sa aking pong buhay, sa aming mga buhay. Salamat. Ang oras na ito ay sa iyo, O Diyos. Patuloy kang kumilos. Ito pong aming dalangin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. 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 Sige po. Ayan. Okay, so isa pong mapagpalang umaga muli sa bawat isa. At nagpapasalamat po tayo dahil bumako naman tayo sa panibagong buwan. Amen? Sumilip na po ba? Sumilip na kayo? Oo, bare months na. So, palapit na naman ang pagtatapos ng taon. Malapit na po yung ating pong founding anniversary. Ito po ay napagkasunduan ng mga manggagawa sa Antipolo and Kuburan na tayo po, mayroon po kasi tayong family. So bago po ako dumako sa ating pong topic, no? Kasi baka mamaya ma-neglect ulit. Mayroon po tayong pamilya na kung saan ang um, yung church po natin ay may apat na. May mga sinasabi po tayong ano 'yon, Daughters Church. Yung Seedling, yung Tinampo, yung Antipolo, at saka yung Tuburan. So, napag-usapan po kung kayo po ay willing na makasama sa Antipolo kasi po kami ay nag-gather pa ng mga talagang tutuloy. Yung sure, amen. Doon po tayo magsi-celebrate ng founding anniversary, December 28 sa Antipolo. Sa pinaka-mother church po natin. Kung saan mamimit din po natin yung ating mga kapatid sa Manila. So, mamaya po, bibigyan niya ng more. Kanina ba na, ano na, hindi na-announce. So, kinakailangan po natin ng sa transpo. Ayan. So, ngayon pa lang, kung makapaglikom na po tayo, at least 2,000, yun, balikan na po yun. Yung ating po mga kapatid naman po sa Antipolo ay nag-aantay lang ng confirmation para sa paghahanda po nila sa accommodation.
para po sa atin. Amen. December 28 is Sunday. Huling linggo ng taon. Okay. So, yun po yung napagkasundan. And we are praying po na makasabay po yung bawat isa. At yung iba pa nating mga kapatid. So, sige po, tayo po ay mag-aral. Dako na po tayo sa word ng Lord. Buksan po natin yung ating pong mga Biblia sa Hebrew chapter 12. Basahin po natin yung verse 5 to 13. Yan, nakita na po ba natin? So, sabi po dyan sa salita ng Panginoon, kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Nabasa ko po yung verse 1 to 2. Pupunta po tayo sa 5. Sabi po dyan, nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob. Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon. At huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Titiisin ninyo ang lahat ng hirap tulad sa pagtutuwid ng isang ama dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak, kundi kayo'y mga anak sa labas. Hindi ba't dinidisiplina tayo ng ating mga magulang? At dahil diyan, ay iginagalang natin sila? Hindi ba't upang tayo'y mabuhay, mas nararapat na tayo'y pasakop sa Diyos, sa ating Ama sa Espiritu? Sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayon din naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal tulad niya. Habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa kundi nang hihinagpis. Ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Verse 12, dahil dito'y itaas ninyo ang inyong mga nangihinang kamay at patatagin ang mga nangangalog na tuhod. Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi lumala ang mga paang napilay at sa halip ay gumaling ang nalinsad na buto. Yan po yung salita ng Panginoon at salamat po sa kanyang salita. So ayan po, dahil po tayo ay homecoming, siyempre po, isang napakaganda lang sa loob ng tahanan ay yung maramdaman mo na ikaw ay nasa tahanan. Amen. Nasa loob ka ng pamilya. Sino po yung may pakiramdam na nasa loob ka ng bahay pero parang wala ka naman doon? Diba naglalakad ka, hindi ka napapansin, may ginagawa ka, wala lang. Parang yung pakiramdam na nandyan ka, present ka, pero parang hindi ka nakikita, hindi ka napapansin. Nababaliwala. Diba? Gusto po natin sa isang tahanan, maramdaman natin na we are really part of a home. We are really part of the family. Amen po? Amen? At naniniwala po ba kayo na bahagi doon kapag alam nila at ramdam na ikaw ay bahagi ng pamilya, bahagi doon ang pagdidisiplina. Amen. Ngayon po, focus muna tayo sa divine discipline of God.
Pero alam nyo, habang pinag-aaralan ko nga ang word na discipline, napakasarap lang. Even yung church discipline, even yung self-discipline, pag binigyan talaga natin siya ng panahon, ng oras, napakaganda na kumbaga matutunan talaga natin yung bawat salita ng Diyos. Ano ba yung sinasabi talaga ng salita niya patungkol sa disiplina. So again, if you are a part of a home, a house, hindi pwedeng hindi ka dumaan sa disiplina. Kung ikaw ay nakabalik na, huwag mong isipin na nandito ka na, nakapasok ka na, parang iiwasan mo na yung bahagi na kung saan ay dadating tayo sa pagdidisiplina. Kasi may mga ganun po eh. Yung condition ba, umalis ako dahil dinisiplina ako. Pero later on, may part na bumalik ka, pero gusto mong iwasan yung bahaging yon. Bakit? Yung pagdidisiplina talaga ay, ano po, masakit or masaya, masarap, masakit. Discipline is truly painful. At pero, hindi yan pwedeng hindi maranasan ng tao na kabilang sa pamilya. Amen. Gusto ko pong maramdaman kayo kasi marami pong mga mananampalataya or even tao, pag pinag-uusapan ng disiplina, para bang gusto na lang itong iwasan. Kaya maraming naglalayas. Amen. Pag papunta na sa pagdidisiplina, alam mo may nagawa tayong mali, didisiplinahin, tatakbo, iiwas. Tapos pag bumalik, akala mo hindi na ganon. Bahagi po talaga yon. Pero gusto ko pong maunawaan natin that discipline is only for those na tumanggap ng totoo sa Panginoon. Ibig sabihin, linawin po natin ha, ang disiplina ay para sa mga taong pinatawad. Paano yung mga hindi pa? Lalong hindi pa totoong tumanggap sa Lord. Anong mararanasan nila? Anong tatanggapin? Kaparusahan. Intindihin natin mabuti, ang kaparusahan ay hindi na para sa mga anak ng Diyos. Bakit? Ito ay inako na lahat ni Kristo. Dahil po tayo na naniniwala sa Panginoong Hesus na siya ay namatay at inako na yung ating mga kasalanan, siya yung tumanggap ng kaparusahan na dapat para sa atin. Kapatid, ikaw na tumanggap sa Kanya ay pinatawad na. Pero bakit gano'n? Nakakaramdam pa rin tayo ng mga hirap, pagdurusa, problema, lahat-lahat. Dahil yon sa disiplina ng Diyos. So hindi porke tayo ay pinatawad, hindi na tayo dadaan sa disiplina ng Panginoon. Dahil sabi ng kanyang salita, ang minamahal ng Diyos ay kanyang dinidisiplina. So magtaka ka kung hindi ka dinidisiplina ng Diyos. Amen. Magtataka tayo, Lord, bakit kaya parang hindi ako nakakaranas ng pagpapalo? Alam ko may ginagawa akong mali. Alam kong hindi ito maganda sa'yo. Pero parang everything is okay. Magtaka ka. Kasi yung totoong tumanggap sa Diyos at anak ng Diyos, bilang siya ay ama na matuwid, hindi siya papayag na hindi tayo disiplinado. Amen. Dahil yun po yung ginagawa ng Diyos habang nabubuhay tayo. Dahil yung kaparusahan ay tinanggap na niya, tayo po, hindi siya papayag na tayo ay tuluyang maligaw, kumawala sa landas ng Diyos. So, ang disiplina ng Panginoon ay ipaparanas po sa atin. Kapag kilala natin ng Diyos ng lubos, alam natin that our God disciplines. Amen. If you know God, if we know our God, alam mo dapat na nagdidisiplina ang Diyos. Yun ang totoo. Kapag kilala mo ang magulang mo, alam mo na kapag may mali kang ginawa, ikaw ay didisiplina. Hindi pwedeng hindi. Kasi yung ibang tao na hindi ka naman kaano-ano, hindi sila, di ba parang wala na, kahit gumawa ka dyan ng mali, hindi sila magdidisiplina sa'yo. Definitely yung magulang talaga. So if we know our Father, we know that our Father will discipline us
every time na mayroon tayong ginagawang mali or kasalanan. Surbol na po yun. That is assured, no doubt. Dapat po yun talaga tayo. Hindi mo dapat yan pagdudahan. Dapat sigurado. Dahil yun po talaga ang Diyos. Yun po talaga yung pagiging Ama ng ating pong Panginoon. Remember that our God, ang Diyos natin ay mapagmahal, pero ang Diyos din natin ay mapagparusa. Sa panahon po ng Old Testament, sa panahon ng Canaanites, pag tiningnan mo doon, grabe ang Diyos. 'Di ba? Talagang pinapaubos niya ang lahat ng kaaway. Walang ititira. So sa mga hindi talaga kumikilala sa Panginoon, alam naman natin, even the judgment time na darating, ang Diyos ay magpaparusa. Ang Diyos ay mapagmahal, pero ang Diyos ay mapagparusa. Marami na, katulad po ngayon, nasa grace period tayo. Napakahaba na ng panahon ng oras kahit po sa atin pag tinignan natin. Yung grasya ng Lord ay lagi nating nararanasan. Kaya kung ako nandito, kung tayo po ay nandito ngayon, nakikinig, sa puso po natin, totoo nating kilalanin talaga ang Diyos. Amen. Hindi pwedeng nandito lang tayo, present, kundi sa puso natin, Lord, hindi pwedeng hindi kita totoong makilala. At kapag totoong tinanggap natin ng Diyos at nakilala natin siya, anak po tayo ng Panginoon. No more condemnation. No more punishment, no more guilt. Kasi we are declared not guilty. Di ba? Hindi na tayo guilty. Nagkakasala pero didisiplinahin. Malinaw yan mga kapatid. So, hindi pwedeng lumagpas ang sino man na mga anak ng Diyos sa disiplina ng Panginoon. At sana yung puso natin dyan nagdiriwang. Dahil ibig lang sabihin, mahal ako ng Diyos. Kaya ako dinidisiplina ng Ama. So, hindi damdamin na nakakanlumo. Although yung totoo, kapag nandyan ka, malulumo ka talaga. Kasi masakit po magdisiplina ang Panginoon. So, the Lord discipline is an oft-ignored fact of life for believers. Minsan po, nai-ignore ito ng marami sa mga mananampalataya. Kaya ano pong ginagawa? May mga bumabalik sa dating gawa. Kasi hindi nai-ignore nila na magdidisiplina ang Diyos. Maalala po natin yung the prodigal son. Ito pong bunsong anak, alam naman natin yung kwento. Diba? Buhay pa yung kanyang ama, humingi na ng mana, kalahati ng mana kasi may kapatid pa siyang isa. Pagtapos niya itong kunin, nagpakalayo-layo. Sabi natin pumunta ng ibang bansa. At doon linustay niya lahat ng kanyang mana. Linustay saan? Sa paggawa ng mga kung ano-anong kasalanan. Sugal dito, bisyo dito, lahat ng klase ng kasalanan na kung saan in-enjoy na yung kayamanan na kanyang nakuha. Pagkatapos nun, inalaw ng Diyos na makaranas siya ng hirap. Ano yung hirap? Halos wala na siyang makain. Halos kainin na niya ang pagkain nung inaalagaan niyang baboy. Kasi naging alipin siya. Naging tagapangalaga siya ng mga baboy. Sa puntong yon, pag tiningnan mo, di ba, isa siyang napakayamang tao, anak ng hari. Pero dahil siya ay lumayo at gumawa ng kamalian, kasalanan, hinayaan na siya ay makaranas ng mga hirap. Doon naman sa hirap na yon, mayroon siyang na-realize. At yung sa na-realize niya, siya ay babalik sa kanyang ama. Pag tiningnan niyo po yung reality sa buhay po natin, kahit po tayo mga anak na ng Diyos, Kristyano, tinanggap ko na ang Panginoon bilang aking Diyos at tagapagligtas, tayo po ay kabilang na sa pamilya ng Diyos, anak na ng Diyos. Kapatid, minsan ang tanong natin, bakit Lord, dumadanas pa rin ako ng mga hirap na ganito? Bakit may mahal sa buhay akong nawawala? Bakit mayroong problema sa mga relasyon? Bakit, Lord, sa trabaho, sa pag-aaral, bakit may ganito? Kahit anak ako ng Diyos, hindi pwedeng wala na po tayong pagdaanan
or ano pa man. Malinaw at sinasabi ng salita ng Diyos, disiplina ng Diyos ang nararanasan. And praise God. Because God chasten us. Sabi nga dito, pinapalo niya eh. Talagang, pag pinapalo po ba kayo, masaya tayo? Di ba masakit? Mahirap. Ako po personally, dumanas ng disiplina sa Panginoon. Kaya alam ko yung pakiramdam na halos mabiyak ka na. Pero salamat kasi ang disiplina ng Diyos ay ibang-iba sa pamamaraan ng tao. Punong-puno talaga siya ng pag-ibig. Punong-puno talaga siya ng pagmamahal na habang nararamdaman mo yung sakit, nararamdaman mo naman yung kamay ng Diyos. At hindi ka talaga iniiwan. Amen? Pero kaya ibig sabihin, tuloy-tuloy lang, magpadisiplina. Huwag iwasan ng disiplina dahil may tinatama at inaayos ang Diyos. So, ang Biblia nagtuturo po sa atin. As our loving Heavenly Father, God disciplines us. Kaya po, hindi pwedeng iwasan ito kasi Biblia mismo ang nagsasabi nito. His discipline is not doubtful, it is assured. Sigurado, mula kay David, kay even si Job, mga anak ng Diyos, lahat yan ay dumanas ng disiplina ng Panginoon. Para lalo silang kumbaga, sanctify. Para lalong ayusin yung karakter, yung pagkatao, lahat yan dumanas ng disiplina. Nung si David ay nagkasala ng adultery, dinisiplina siya ng Diyos. Sabi ng Book of Psalms, grabe, para na siyang sobrang hirap sa sakit, yung pakiramdam niya, galit sa kanya ng Diyos. Sobra, mahirap po talaga ang Diyos pagdisiplina. And even Job, partly ng kanyang naranasan is God's discipline sa kanya. So, kaya po napakalinaw yan. Ang inaaral po natin sa Hebrew ay base din sa sinabi po ng Psalms. Chapter 3, verse 11 and 12. Ano sabi doon? My son, despise not the chastening of the Lord, neither be weary of his correction. For whom the Lord loveth, he correct. Even as a father, the son is whom he delight. Tingnan niyo po ha. Saan to kinuha yung sinasabi sa Hebrew? Pinaalala lang dito ni Paul yung sinasabi po sa Kawikaan. So God's discipline or sinasabi po siyang chastisement, rebuke, come to everyone. His correction is, in fact, a sign of His love. Tandaan po natin, yung pagtutuwid, pagtatama ng Diyos ay sign ng kanyang pagmamahal. Amen. Sign niya ng pagmamahal. Mga magulang, madalas sinasabi niya natin sa ating mga anak, anak, pinapalo kita, pinapagalitan kita dahil mahal kita. So tayo din po, kapag may mga bagay tayo na nararanasan, bahagi ng disiplina ng Diyos, tandaan po natin, dahil tayo ay mahal ng Diyos. Kaya isang paalala po sa atin, sabi diyan, for His children, we are to not lose heart. Huwag tayong mawawalan or panghihinaan ng loob. Kapag nakaranas tayo ng pagtutuwid at pagtatama. Kasi karamihan po sa mananampalataya kapag dumadaan na yan, ang sinasabi niya, ayoko na nga. Tigil na nga ako. Ang hirap naman. Kristyano ka na, lahat-lahat, naglilingkod ka pa. Pero bakit ganito yung aking mga nararanasan? Hoy, God's loves you. At mayroon pa siyang itinatama at inaayos sa atin pong mga buhay. Kaya unang katuruan po na dapat nating maintindihan, God's discipline is for those He loves. God's discipline is for those He loves. So discipline is not the same as condemnation. Huwag po nating mamaliin o mamamali, yung disiplina ay iba po sa salitang condemnation. Condemnation is not for the children of God anymore. Amen. So even tayo, we should not condemn ourselves because we are
forgiven. Tayo po ay ligtas na, malaya. Diba, hindi dapat nating kondemnahin yung ating mga sarili. Maraming mananampalataya kapag hindi ito nauunawaan, laging sinasabi, parusa ito sa akin ng Diyos. Diba? Tapos andoon, guilty na. Kasi ganito naman talaga ako, ito naman talaga yung ginawa ko nung panahon. Hanggat wala na. Yung pagiging mananampalataya na yung ginawa sa kanya ng Diyos na pagbibigay ng buhay, hindi na sa kanya nakikita. Yung pag-asa, wala na, hindi na rin sa kanya makita. Kapatid, discipline is not the same as condemnation. Magkaiba po talaga yan. So God disciplines His children, but He does not condemn them. Napakalino niyan sa Romans chapter 8, verse 1. Kinlaro po doon, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. So napakasarap mabuhay. Dahil wala na pong nag-aantay na kaparusahan sa mga anak ng Diyos. Kung totoo po tayong tumangkap at totoo tayong mga anak ng Diyos. Kaya talaga habang nabubuhay tayo, kailangan talaga yung pagtitiwala, yung pananampalataya natin sa Panginoon, dalisayin po natin eh. Kasi wala nang kaparusahan. Ang kaparusahan ay nakahanda na lang kay Satanas, sa kanyang kampon, at sa mga taong hindi nanampalataya sa Diyos. So, doon na lang nakahanda yung punishment. Kasi inako na lahat yun ni Kristo sa lahat ng mga tumanggap. So, discipline has to do with training and growth. Tandaan po natin, ginagamit ngayon yung mga discipline practices para sa mga uniform services. Or even kung hindi man tayo kabilang sa mga uniform services, kahit po sa loob ng tahanan. Bakit? Ang disiplina, it has to do with the training and growth. While condemnation has to do with the punishment and guilt. Kaya po, Kristiyano ka, kung totoo kang tumanggap sa Panginoon, hindi dapat laging guilt. Diba? Pag nandyan talaga yung guilt, ibig sabihin nun, mapaparilasa ka talaga eh. Sa gagalawan mo sa Panginoon. Yung pagkatawag lahat. Kumbaga, yun yung magpapahinto sa'yo, magpapabagal sa'yo. Pero kung malinaw sa atin na bahagi ito ng disiplina ng Panginoon, kapatid, tuloy ka lang. Tuloy ka lang. When God discipline us, kailan ba tayo dinidisiplina ng Panginoon? Sabi nga po, discipline is training and that training involve both positive and negative aspect. Tama ba? Pag nasa training po tayo, may positibo, may negatibo. May magandang magiging kakahinatnan, pupuntahan. At siyempre, may mga negative din tayo na nararanasan. Negative aspect. Lalo na po yung mga hindi sanay. Diba? Karamihan po, ako po, mahilig po kasi talaga ako makipagchika minsan, lalo na pag may consumer ako. Pag matagal na matagal yung ginagawa, may inaantay po siya, tapos nasa table ko lang naman. Noong po na wala pa kaming harang. May isang nagbabayad lagi doon sa mga detachment. So, binabayaran niya, sobrang dami ng accounts, 8 po yun. So, habang niya nag-aantay, sir, kamusta po, ganyan-ganyan. Pag kinakausap ko po yan, alam mo, isa sa nakuha ko sa kanya, sabi ko, bakit ka pumasok ng army? Kasi po army po siya. Tapos yung kapatid na nagkwento siya, ganun din. Tapos alam niyo po yung isang history na nakukuha ko common, hindi naman siguro lahat, yung mga pinagdaanan nila sa magulang matindi. Sabi ko, grabe, kinaya mo yun? Kaya ganito, ganyan, ganyan. Pero lagi niyang sinasabi, mas matindi pa nga yung papa ko. Matindi pa nga yung naranasan ko. Siguro, dahil doon sa naranasan ko, naging bahagi na lang yon. Nung nandoon na ako sa training, parang hindi na siya ganun hirap. O sabihin natin mahirap pa, pero sanay na siyang magtiis at magtiyaga. Kasi marami pong hindi rin nakakatagal, lalo na yung mga anak din ng mga, alam mo na, konting pit-pit, put, wala na, suko na ako, mga ano kayo, ganyan-ganyan. May ganun din, may mga kwento din sa akin si Kev sa training. Maraming umayaw dahil may mga ganun sila. Hindi sila sanay na pinahihirapan. Pero pumasok sa training. Parang Kristiyano, hindi sanay nahihirapan, pumasok na to follow Christ. Di ba? Eh, natural. May bahagi doon ay sakripisyo.
Lalo na't itutuwid pa tayo. Bakit? Nung nakilala mo ba si Kristo, automatic nagbago ka na lahat. Panginoon, tinatanggap kita bilang Diyos at tagapagligtas. Ting! Diba? Si Kristo ka na, kamukhang kamukha ka na. Wala na sa'yong maipipintas. Kung buti ganun po tayo. Pero kung hindi pa, dami pa po nating magdadaan. Training. Part of discipline is simply guiding someone to follow certain rules or to observe certain behavior. Bahagi po ng pagdidisiplina sa atin ng Panginoon is talagang makabalik tayo sa original na plano ng Diyos, maging kamukha natin si Kristo. Natural, kung hindi ka na naman kamukha ng Diyos, iba na naman ang pinupuntahan mo, papunta ka na naman sa ibang bagay, sa dati mo, lumang pagkatao, natural, may palo kang mararanasan. Dahil gusto ng Diyos talaga, mapabuti po tayo. Another part of discipline involves proof of correction. To correct disobedience. Sino na po dito ang talagang masunurin sa Diyos? Itaas ang kamay. Praise God, napakarami na. Diba? Yung totoo ng masunurin sa Panginoon. Diba? Pastora, 50-50. Minsan masunurin, minsan masuwayin. Minsan matigas talaga ang ulo. Diba? Kung ganon, bahagi pa rin is i-reproof tayo to correct disobedience natin. So both aspect of discipline can be tough. Yung trial na nangyari kay Job, endured were not punishment for sin. Hindi po yun punishment sa kanya. But they were training in righteousness. Diba? So, and Job emerged from his trial, a better man. So, mas lalong napatunayan ni Pablo yung ni Job, yung kanyang righteousness before God. So, naging trial yon, yung kanyang naranasan. So, God discipline begins when we are born again into His family. Sino na po dito totoo talagang born again? Hindi po yan relihiyon, kapatid, ha? Yan po ay totoong relasyon, experience ng muling kapanganakan, spiritual na kapanganakan. So, born again. So, kung ikaw talaga ay totoo na and part of His family, again, mga kapatid, tandaan natin, mararanasan natin ang disiplina ng Diyos. We immediately begin to learn and understand the Word of God and adjust our lives accordingly. So, sa mga bago nating mga kapatid, di ba mayroong pag-a-adjust talaga? Kahit nga matagal na tayong Kristiyano, parang nag-a-adjust pa rin tayo sa salita ng Diyos. Hindi pa natin makuha perfectly kung ano talaga yung dapat nating gawin bilang mga anak ng Panginoon. Sa araw-araw na lang po yan, ha? Sometimes we struggle. So lalo na sa mga bagong mananampalataya. Kaya po nakakalungkot, may iba pong nagbalik, may mindset talaga sila and kailangan itong ma-rebuke eh. Yung thinking na, pag ako talaga nagsasadyos, ewan ko ba? Di ba, may ganun laging kaisipan. Pag ako talaga nagsasadyos, ewan ko ba, grabe ang nararanasan ko. Lumalabas talaga tong mga ganito eh. Alam nyo, ngayon linawin natin kung bakit nangyayari yon. Kasi kung tayo po ay totoong born again na at kabilang na sa pamilya ng Panginoon, sandaan po natin, maunawaan natin, matutunan natin na we are adjusting to God's Word. Di ba nag-a-adjust tayo doon sa spiritual na kalalagayan, yung ating pong physical, yung makasalanan nating katawan, makasalanan nating laman, ay nag-a-adjust na. Kaya may mga pinagdadaanan po tayo, minsan hindi yan maintindihan ng isang individual. Kaya po marami po akong ganyan, hindi na, yun na yung kanyang inisip. Kaya para sa kanya, wag na lang magsa-Diyos nang dahil para yung buhay daw ay easy-easy lang, okay lang. Kasi yun yung nakikita niyang obserbasyon. Na every time bumabalik siya, nagsisimba siya, nagsasadyos siya, nagpasimula ng Bible study. Di ba? Parang pakiramdam niya ang daming nangyayaring hindi maganda. Partly,
Sabi nga po, binubuwag yung mga gawa ng kaaway na nandyan sa ating pong mga buhay. Kaya mayroon talagang pag-struggle. At doon, yung pagdidisiplina ng Panginoon. So this is a blessing in our life. Sabi nga po ng Psalms 94:12-13, "Blessed is the one you discipline. Lord, the one you teach from your law. You grant them relief from days of trouble." Tingnan niyo po lagi po natin pakatandaan na may bahagi po ng disiplina ang Panginoon, preventive siya than corrective. Di ba, maraming disiplina ang Diyos, kinokorek tayo. Pero may mga disiplina ang Panginoon, preventive. Ipiniprevent niya tayo doon sa mangyayaring trouble sa mga susunod na araw. Tingnan niyo po yung mga bata na dinidisiplina ng kanilang mga magulang. Bakit? Alam na ng magulang na pwede silang mapasok sa gulo kapag hindi sila nadisiplina. Pwede silang mapahamak. Pwedeng mangyari ito sa kanila in the future. Kapag tamad ka, anong pwedeng pupuntahan ng buhay mo? Di ba sometimes discipline is there not just to correct us but also to prevent us doon sa future na kapahamakan na nag-aantay po sa atin. Or pwede nating maranasan kung hindi tayo magpapaayos o magpapadisiplina sa ating pong Panginoon. Kaya sa mga anak na masunurin at nagpapadisiplina, alam niyo po pagdating na araw, sila ang magsasabi na buti na lang is yung magulang ko ay ganito. Buti na lang dinisiplina ako ng magulang ko. Buti na lang itinama ako sa bahaging ito. Dahil kung hindi, ano kaya yung aking magiging kinabukasan? Diba? Kasi kung hindi sa magulang, edi sa experience. Kaya po ang experience, hard teacher yan. Bakit? Hindi ka nagpaturo Sa maayos na pagtuturo, edi maranasan mo. At pag nararanasan mo na, dama mo na yung hirap, yung pagod, yung lahat, saka ka palang matututo. So, experience is a hard teacher. Pero nagtuturo po siya. Kaso lang, ramdam mo na talaga. Dahil hindi tayo nagpapatama po minsan. So, troubled days are coming. And the Lord would spare us. Yung troubled days talaga darating. At gusto ng Diyos ma-spare po tayo doon. So, discipline also preserve us. So, tandaan po natin na napakahalaga na nasa relasyon tayo Pag po tayo nasa relasyon, mayroon po talagang disciplinarian, mayroon din naman dinidisiplina. Amen. So, may disciplinarian at ang Diyos po ay disciplinarian po talaga na Diyos. Hindi siya nagtotolerate ng mali. Hindi porket Kristiyano tayo, sinasabi natin lagi tayong pagod, lagi tayong tinatamad. Panginoon, unawa mo naman yun 'Di ba? Huwag mo na, okay lang naman. Huwag mo na hindi talaga ako gagalaw for your kingdom. Kasi ito yung kalalagayan ko Sa tingin mo ba God will tolerate it? Yung mga reason natin, yung mga excuses natin sa Lord. Mas mahihirapan tayo kung hindi tayo marunong sumunod sa Panginoon. Amen. Our God is a disciplinarian. And tayo po yung dinidisiplina talaga ng Panginoon. So, kaya sa verse 9-10, the Heavenly Father Himself is the disciplinarian. And all believers, tayo pong lahat yon, as earthly father discipline their children, sabi nga dito, so, the Heavenly Father discipline His children. Kung ang mga ama nga sa lupa ay nagdidisiplina, paano pa kaya yung ating Ama na nasa langit ay hindi magdidisiplina sa atin kung tayo po ay nagkakamali? Yun po yung dapat nating maunawaan. That God discipline is for those He loves. So, pagpasalamat po natin kung tayo ay nakakaranas ng disiplina ng Diyos. Even po ang sakit is bahagi ng disiplina ng Panginoon. Amen.
bahagi din po yan. Kaya minsan matuto po tayo. Matuto po tayo. Kasi inaalaw talaga yan ng Diyos. Kapag tayo po ay nagiging matigas ang ulo. Ayan. Pangalawa, this is the divine discipline. And number 2 po, God discipline is painful. Walang masarap na disiplina. Ang disiplina ng Diyos ay sadyang masakit. So God's discipline also comes when we sin. So kahit po tayo mga anak na ng Diyos, tayo pa rin po ay nagkakasala. At sa ating mga pagkakasala, hindi papayag ang Diyos na magtuloy-tuloy po tayo. Hindi papayag ang Panginoon na kung saan, kumbaga, muli nating yakapin at mahalin ang kasalanan. Kasi ang Diyos, galit siya sa kasalanan. So dapat ganun din ang kanyang mga anak. Hindi dahil sa kung ano pa man, kundi ipapahamak tayo ng kasalanan na yan kapag pinagpatuloy po natin. So God, discipline is painful. So the chastisement is meant to be corrective. Ang pagpapalo talaga ng Diyos ay dapat papunta sa pagtatama. Kasi bakit pinaparamdam? May disiplina minsan na kailangan maramdaman. Hindi, pag magulang ka, puro kasabi minsan eh. Di ba? Sasabihin mo to, hindi naman natututunan. Ipatikim mo kung gaano kasakit. Kasi pag naramdaman ng sakit, ano po yon? Tumatanda. Pag naramdaman ng sakit, nanunuot sa buto. Pero kapag hindi minsan, talagang wala eh. Inuulit-ulit at ulit lang. Kaya minsan, yung totoo, pag ang Diyos ay nagdisiplina, kapatid, masakit yan. Para maramdaman mo, manuot hanggang buto, yung maling ginawa po natin. Yung kasalanan na pinahihiuntulutan natin. Na ayaw ng Diyos, galit ng Diyos dyan, pero pinapayagan natin na magpatuloy at yakapin natin sa ating mga buhay. Kaya may pain. David is one of his penitential psalms. Expresses his desire that God moderate the severity of the punishment. Ito yung pakiramdam ni David eh. Sabi niya, Lord, do not rebuke me in your anger or discipline me in your wrath. Nakikiusap na dito si David. Your arrows have pierced me. Grabe no, pakiramdam niya talaga yung arrow ng Diyos talaga. Tumusok, tumama na sa kanya. And your hands has come down on me. Because of your wrath, there are no health in my body. There are no soundness in my bones because of my sin. My guilt has overwhelmed me like a burden too heavy to bear. Sabi po yan ng Psalms 38. Talagang ramdam ni David yung sakit ng disiplina ng Diyos. At para sa kanya, ganun yung pakiramdam na para bang yung galit ng Diyos ay nasa kanya na. Kaya dahil doon nakikiusap si David, masakit po talaga magdisiplina ang Panginoon. Kaya kapatid, minsan tayo, andyan na yung paalala ng banal na Espiritu, paalala na naman ng banal na Espiritu, buti na lang talaga ang sukdulan ng Diyos ay napakalawak, napakalaki ng pag-ibig niya. Pero kapag hindi talaga po tayo natuto, kailangan na tayo paluin. At ayaw man ng Diyos na masaktan tayo dahil yung bawat pag-iyak natin ay pag-iyak din ng Panginoon. Yung hirap na nararanasan natin bilang siya ating Ama, pero kailangan po tayong itama. At kailangan iparamdam sa atin yung sakit nang sa ganun po tayo ay matuto. Amen? So hindi ko po alam kung sino dito ang may mga karanasan na katulad po ng aking naranasan na pagpapalo talaga. Or yung iba, baka hindi pa, wag nyo na pong antayin na paluin kayo ng Diyos. Amen. Wag nang antayin. Have wisdom. Diba? Na ngayon pa lang, matuto na tayo sa iba, sa mga naranasan ng iba. So,
How does God discipline us? God can and does use various methods of discipline. Dahil pinag-uusapan natin the divine discipline of God, marami pong methods ang Lord. May mga nabanggit na ako nung una. Habi dito, He may use trouble at work. Minsan dahil may katigasan tayo, may ugali talaga tayong iba, we got trouble sa ating pong mga trabaho. Even sa ministry, alam niyo po ba ang ministry is part of God's work? Hindi porket nasa ministry ka, iba yan sa secular. May mga ganun eh. Oo, magkaiba kasi yan ay may spiritual na bagay. Pero kung ikaw ay yun pa rin naman, yung ugali mo, ganun kung ano doon, anong pagkakaiba ang gusto mong danasin? Kaya ang daming Kristiyano umalis. Ano yun? Nagrebelde. Bakit? Mga kasama ko Kristiyano pero ito yung pinagdadaanan ko sa kanila. Akala nila pag nandoon sila nagtrabaho, sa Christian world, akala nila it's heaven. Di ba? It's a bed of roses. Hindi naman ata sa kanila yung problema, baka sa atin. May inaayos ang Diyos, kaya minsan we got trouble sa work and even sa ministry na mayroon tayo. May inaayos ang Lord eh. Alangan naman iiwas tayo doon sa mga bagay na yan. Inaalaw yan ng Diyos na ating mga pagdaanan. Alam niyo po, maging rason ko kasi yan, bakit ko yan nasabi. Kasi po, I am working in a secular, I am working also sa spirit, sa project, hindi project plus, project 448. Basta doon sa Mulad Bukal. Diba? Ang tagal na kasi nakalimutan ko. Ano nga yun, Des? PH 408. Ayan, kay na Pastor Rowen. Ang matagal po yun. Kung ilang taon ako nasa trabaho as bookkeeper and cashier sa Daraga, ganun din ako katagal doon. So, pag tinignan mo, parehas po, ay magkaiba po. Yung kasi yun, secular. Ang mga kasama mo ay sabihin natin hindi kaparehas ng yung pananampalataya. Dito naman, ang mga kasama mo ay kaparehas mo ng pananampalataya. Pero dahil po ako noon ay talagang medyo nasa rebelding kalalagayan at hindi pa ganong kalalim. Ranas ko po talaga, may mga murmuring ako at sinasabi ko, dapat iba to eh. Kasi mga Kristiyano ang kasama ko, pero parang pakiramdam ko, parehas lang, or minsan pakiramdam ko, mas maigi pa yung nasa secular na mga kasama. Yun po yung pakiramdam talaga. Yung pala, may inaayos sa akin ang Diyos. Hindi sila ang may problema, kasi kahit saan mo ko ilagay, ganun ang kalalagayan ko, kundi ang may problema ay ako. At hindi ko yun natututunan. May pinapakita ang Diyos na dapat kong matutunan pero hindi ko siya natututunan. Pero sa kalaunan I realize, nung natutunan ko siya, nung nabago ako doon sa area na yung kahit saan ilagay, okay na ang lahat. Amen? Minsan it's not them. Sometimes it's you. Diba? Ang dali lang kasi minsan magturo eh. Ang dali lang minsan magturo. Pero yung totoo, ako pala Panginoon. May inaayos ka pa pala. Kaya nararamdaman ko pa tong hirap. Kasi may mga panahon nung gusto ko nang sumuko dahil sa hirap. Sa isang tao, sa isang sitwasyon. Pero yung pala ako yung may problema. Kapatid, it's painful. And sometimes kailangan natin matutunan at dito sa mga bagay na inaala. Hardship at home. Minsan, lagi po tayong nasa ganito. Marami pong Kristiyano hanggang ngayon nahihirapan pa rin sa loob ng tahanan. Sa relasyon sa asawa, sa relasyon sa anak. Bakit kaya? Part of God discipline is talagang makaramdam tayo ng mga hirap. Alam niyo po, again, ang iyong lingkod ay nakaranas ng ganito. Pero purihin ng Diyos, wala na po yun ngayon. Again, it's me, it's not them. Alam nyo, napakaganda lang na nakita natin lahat yon or ako personally, na lahat yun bahagi ng pagtatama sa akin ng Panginoon. Pakiramdam mo, kahit saan mo kung ilagay na pamilya, may problema ang pamilya. Ang nakikita mo, kakulangan ng ama, kakulangan ng ina. Yung ginagawa sa'yo ng mga tao na nasa palibot mo. Kahit saan po yan. Kasi, nai-compare ko yan sa totoong pamilya ko at nung linagay naman ako ng Lord, nung nanirahan ako sa pamilya ng aking mga relatives. So again, it's not them. It's
me. Napakiramdam ko noon, it's them. Yung mga ugali nila, hindi kasi sila mga mananampalataya, hindi kasi sila katulad ko na yung tinatayuan ko is eto, pagdating sa salita ng Panginoon. And then I realized, Lord, may inaayos ka pa pala sa akin. May mga bagay pala sa isipan ko na itinatama mo. May mga bagay pala, lalo na sa pagsunod, hindi po ako lumaki sa may magulang na naguutos. Kaya po talaga, kinalaw ng Panginoon na magkaroon ako ng na mapunta ako sa isang pamilya na kung saan mga palautos. 'Di ba? Lahat na lang inuutos, yung kayang abutin, inuutos pa rin. 'Di ba? Yung patulog ka na, tapos papakuha lang sa'yo yung nasa gilid lang naman niya. Kat, magkukuha nga yung charger ko. Inuutos pa rin. Sabi ko, Lord, diba? Gigising ako noon mga 12 kasi wala na akong prayer time kasi lahat talaga utos eh. Mananalangin ka sa Panginoon, hirap na ako. Bakit dito mo ko dinala sa pamilyang to? Dininig naman ni Lord yung panalangin ko. After 1 year, linipat ako. Mas matindi. Diba? Pag tiningnan mo po reality, yung disiplina ng Diyos, pag hindi po natin itong unawa, magagalit ka talaga sa Panginoon eh. Pakiramdam mo, ikaw kasi Lord, bakit ang daming magagandang pamilya dyan, yung kakain ka lang, magbubukas ka ng ref, ang daming pagkain. Hinalagay mo pa ako sa mga disiplinadong pamilya. Di ba? Yung oras ng gising. Di ba gustong-gusto ko noon, laging lamaw, laging gigising ng gusto ko kung kailan ako gusto kong gumising. Pero pinunta ako ng Lord sa mga magbubukas ng tindahan, 3:00 pa lang ang ingay ng mga nagtitinda sa marketan dyan na. Hindi gising ka na. Tapos magbubukas ka ng tindahan sa sentro. Hindi ang dala-dala mo na susi. Di ba? Tulog ka pa. Doon ako dinala ng Lord eh. Bakit? Lumaki. Lumaking nanay lahat gumagalaw sa loob ng bahay. Hindi pwedeng ganun ako lumaki. Gusto ng Diyos mapabuti ka. Matuto kang magsaing, matuto kang magluto, matuto ka lahat. Hindi pwedeng iasa ang lahat sa magulang. Maagang edad, namatay na si mama. Isang question ko yan sa Lord, grabe ka? Diba, 10 years old? Si PJ noon, 3 years old. Diba, ililibing na lang yung nanay mo, naglalaro pa kami sa ilog. Parang ibig sabihin ng bata pa namin. Bakit mo yun inalaw? Diba yung mga tanong na yun sa Panginoon, pero later on, naisip mo, bahagi ito ng pagdidisiplina ng Panginoon. Bahagi ito sa training ng Lord. Kasi hindi ko naman masasabing kami ay mananampalataya na and children of God na nung panahon. Kaya disiplina na. Pero papunta pala doon sa track. Na yung karanasan na yon, lalo na sa paglilingkod, dahil natutunan mo siya at naranasan mo siya, ganun din kapag ikaw ay naglingkod na sa Lord. So marami na nasa service ngayon, nalampasan yung training kasi grabe din yung kanilang pinagdaanan nung sila ay mga bata pa. Di ba? So kaya ngayon, iba na yung mga karanasan ng mga bata eh. So, hindi ko alam kung pag pinatakbo mo to, nakaranas lang ng konting hirap, kaya pa kaya ba nito? Iba na sila eh, di ba? Masyado na silang dependent sa technology. So, yung karanasan po ni David, sabi nga, God sent physical ailments or even death sa kahit sino pa man, even God allows experience loss, as David did. Naranasan ni David yung pagkamatay ng kanyang anak, sobrang sakit po nun. Ako nga, nung alam kong may mali akong ginawa sa Diyos, andun yung fear eh. Na alam ko, pag pinalo ako ng Diyos, masakit eh. Tapos yung feeling mo, pwedeng may kunin ng Panginoon sa'yo. Diba? Andun yung takot. Kapag nagpatuloy sa kasalanan, bilang anak ng Panginoon, nire-remind ka ng salita ng Diyos, nire-remind ka ng Holy Spirit, pero hindi ka nagpapasabi. Pag mong antayin, may kunin ng Diyos sa mga mahal mo. Para lang magising tayo. Diba? Minsan may kailangan ma-awaken tayo doon sa kabulagan natin. Sa katigasan ng ating mga ulo. So ako po personally, naranasan ko po yan. So God may send yun, mga sakit or even death.
As the Church of Corinth, ito po yung isa pa sa inaaral ko nga. Akala ko nga, sabi ko, Lord, saan mo ba ako dinilid? Kasi pakiramdam ko, pag homecoming, masarap naman talaga mag-return. Pero katulad ng mga napag-aralan po natin, maraming return na mayroong papasimulan talaga. At hindi madali yon. Amen. Katulad ng pagbabalik ng Israel after 70 years of captivity sa Babylon, hindi naman lahat sumabay eh. Kasi yung iba, komportable na sa kalalagayan nila sa Babylonia. Pero yung iba na willing pa rin to take risk, maghirap, itayo yung Jerusalem, itayo yung Wall of Jericho, itayo yung Wall of Jerusalem, itayo yung temple, katulad ng mga napag-aralan, mahirap talaga. Kaya sa pagbabalik natin sa Panginoon, hindi porket nakabalik ka na, everything will be, okay na to lahat. Alam ko, wala lang dito yung iba nating kapatiran eh. Pero nung nakaraan po, may ano lang kami, may mga naging usapan. Sa private. And alam mo yung conviction sa akin ng Lord, nalalagay ulit siya sa ganung kalalagayan nung dati siya. At nung nagbalik siya, ganun na naman. Pero sabi ko nga, Lord, give me wisdom bilang pastor. Kung dati hindi mga na-settle yung naging issue nito, ngayon, bigyan mo ako ng karunungan para matulungan siya. Para hindi maging dahilan yung mga isyong yon para sa muli niyang pag-alis. Or paghiwalay or pagtigil o panglumo sa paglilingkod. Kasi andun na naman yung kasing-kasiga niya eh. Ang dami na naman niyang hinahawakan na Bible study, ang dami naman niyang mga tao na nadadala sa Panginoon. Pero yung issue, parang may mga gano'n na naman eh. Alam mo yun, yung parang sa kanya na po point. Pero hindi dapat. Kaya salamat sa Panginoon, nagkaroon ng mga pag-uusap nitong nakaraan. So, ikinlaro ng Diyos yung mga issue. Na mga simple lang. Alam nyo, minsan ang issue natin ang simple lang. Kahit po sa mga tampo natin sa church, kausapin nyo kasi para nalilinawan kayo. Amen? Kasi minsan yung issue natin, yung issue, ang liit lang, lumalaki kasi hindi na pag-uusapan. Yun yung nagkaroon ng klaro, kaya pala, yun ba yun? Pero sa pagtiningnan mo po, yung dalawang bagay na yon, isa lang naman ang dahilan, miscommunication. Di ba? Hindi well communicated. Hindi nadala sa kanya ng maayos. Yung akala niya, eto na, okay na, hindi pa pala. Miscommunication. Minsan po, dumadaan talaga tayo sa ganun. Ganun din siya dati. Kaya po, nanglumo na lang, naglayo-layo na lang, lumayo-layo na lang sa church. Kasi feeling niya, pag nasa pamilya siya ng church, hindi tuloy siya naiintindihan. Kasi hindi naman po talaga nagsasalita. Hindi naman na pag-uusapan. Kaya tuloy hindi naiintindihan. Kaya po tayo, amen, mga kapatid. Diba? Huwag na natin ulitin yung mga dating pagkakamali. Sa pagbabalik po natin, sana matino na tayo. Maayos na tayo. Pastora, matino naman? Oo, matino naman. Pero yung thinking kasi natin, marami pong naglayas na pagbalik niya, akala niya ititrato na siya ng sobrang ayos, maganda. Hindi na mangyayari yung dating issue, problema. Kung yun doon nga yung point na tinatama ka ng Lord, babalik at babalik yan sa'yo hanggat di ka natututo. Kaya kailangan mong matutunan yung mga bagay na yan sa ating pong mga buhay. So believers are urged to respond positively to discipline. Ano pong sabi ng verse 5 to 7? Napakalinaw po dyan. Sabi po ng verse 5, and have you entirely forgotten the encouraging words God spoke to you, His children? He said, my child, don't ignore it. When the Lord disciplines you, and don't be discouraged when He corrects you. For the Lord disciplines those He loves, and He punishes those He accepts as His children. As you endure this divine discipline, remember that God is treating you as His own children. Whoever heard a child who was never disciplined? Diba? May mga anak ba? May mga totoong anak ba na hindi dinisiplina? So, kung malinaw ito sa atin, we will respond positively.
Hindi tayo magmamaktol, hindi tayo mag-iisip na hindi mo ako mahal kasi. May mga ganun, anak. Pag pinalo ng magulang, pinagalitan ng magulang, dinisiplina, tinanggalan ng cellphone, ganun kami minsan, tinatanggalan po namin ng cellphone si Cha. Pakiramdam niya, hindi na namin siya mahal. O kaya binabalikan ko yan, sino din ang mas mahal mo? Yung cellphone kami. O, diba? Kayo. Siyempre kami yung mas mahal niya. Kaso lang, pakiramdam mo, hindi na rin. Dahil yung oras at panahon ay nasa cellphone na. Pero kaya pag tinanggal mo, pakiramdam, hindi mahal. Pag binigay mo, ang lahat ng gusto, may gano'n ang mga tao eh. Pag binigay mo lahat sa kanya, feeling love talaga siya. May talagang love ako nito. Lahat binibigay sa akin. Oh, cake pa dyan. Ito gusto ko pa. Minsan may gano'n tayo. Huwag tayong pabebe. Huwag tayo masyadong nagpapa-baby. Kaya minsan yung mga pa-baby, pag dumaan sa disiplina, talaga naman, minsan hindi kinakaya. So we have to learn. Believers are urged to respond positively to discipline. Ang disiplina napakaganda. Kung titingnan lang natin siyang mabuti, napakaganda. Para sa'yo yan, para sa atin yan. Nagpapakita yan ng pagmamahal ng Diyos. At panghuli, sabi po dito, God discipline is for our good. Why does God discipline us? He is a good father who wants what best for his children. Humanly speaking, no child will reach his or her full potential without training and discipline. Yung totoo lang, walang sino man na bata, marireach na yung potential niya kung wala pong maayos na disiplina at training. Kaya po kung ngayon, medyo nababa na tayo sa follow-up, sa oras, na may binibigay minsan yung ating pong elder, sige, magpadisiplina ka, kailan ka pa pag-aayos? Kailan pa natin susubukan yung tamang, di ba, paglilingkod sa Panginoon? Kung may ginagamit naman ng Diyos para ilagay sa lahat sa programa, ilagay ang lahat sa ayos, bakit tatanggihan natin? Bakit iiwasan natin? Magpahamon po tayo. Amen. Magpahamon po tayo. Kasi mayroon po tayong elder na masipag po dyan sa bagay na yan. So the virtuoso, violent, ito po may example dito, violinist, sabi nga, will never have reached the concert hall without discipline. Kahit sino po, kahit yung mananakbo. Kasi itong Hebrew chapter 12, doon nga sa verse 1 to 2 na nabasa ko kanina, disiplina din yung kailangan sa pagtakbo para makarating ka doon sa finish line. Para makarating ka doon sa finish line. So the record setting, lahat, even athlete, di ba, sa sports, lahat po yung kailangan ng disiplina. So, God discipline His children because He loves them. God discipline His children to make them more mature. Bahagi po ng disiplina po sa atin, yung mag-mature po tayo. Lahat tayo, pag tinanong mo, anong gusto mo, anong prayer mo sa Panginoon? Ang dalangin ko ay mag-mature ako sa aking pananampalataya. So be it. God will discipline you para patuloy tayo na mag-mature sa ating pananampalataya. Amen. Kasi hindi pwedeng lagi tayong bata. Hindi tayo laging baby sa ating pong mga pananampalataya. So God discipline His children to increase their capacity of virtue. Ano po to? Marami po sa atin yung tayo talaga. Madalas sumasabay lang tayo sa agos. Minsan pag nakikita natin yung epekto ng pagsabay natin sa agos, doon tayo nag-iisip-isip. Manindigan nga. Sa susunod nga, manindigan. May gagawin ka, may tatapusin ka, may ministry ka sa Lord, pero nadala ka. Di ba, ng mga bagay na hindi naman. Mas binigyan mo ng importansya. Pero alam mo yung higit na mas mahalaga. Tapos minsan aalaw ng Lord yung epekto nun sa'yo. Ano po yung maiisip natin later on? Yung tayo natin.
'Di ba? Ako kasi, parang dali-dali kong madala, masyado akong marupok. Masyado akong mabilis na nadadala. May dapat akong lugaran. May commitment ako sa Lord, may covenant ako sa Lord, pero para bang naipagpalit ko. Kapatid, prinsipyo, yung virtue natin. Ayusin din po natin. Pag Kristiyano na tayo, Kristiyano na tayo. Pag tayo tagasunod na ng Panginoon, tagasunod na po tayo ng Panginoon. Pag tayo po ay lingkod ng Diyos, lingkod tayo ng Diyos. Di ba? Kapag nandito na tayo, elder na tayo, elder na tayo. Sabi nga po, di pwedeng hindi ka nararamdaman. Pag magulang ka, hindi pwedeng hindi ka nararamdaman. Di ba? May nanay at tatay sa loob ng tahanan, hindi maramdaman. Ano yun? Yung mga anak, sige lang ng sige, hindi ka maramdaman. Di ba kahit yung church, alam mo nang ganito yung nangyayari, hindi ka maramdaman. Di ba? Mayroon pa tayong discernment, tapos hindi naman natin ginagamit. Di ba? May mga gifts tayo, pero hindi natin ginagamit. Linagyan tayo ng Lord ng function, pero hindi tayo nagpa-function. Dapat maramdaman tayo. Amen. Dapat maipakita natin sa kanila kung paano rin ang Diyos. Yung tayo po natin. So God discipline His children to keep them on the right path. Napakalinaw yun sa salita ng Diyos. Para manatili tayo doon sa path ng Lord. Bakit? Lumiliko pa po ba? Lumiliko pa po ba tayo sa ibang daan? Kapag may mga pagliko pa sa daan, God will discipline us. Para kapatid, yung daan lang Diyos lagi ang ating tatahakin. God discipline His children to purify them from sin. Yung ginagawa ng Panginoon. Dahil tayo pa po ay nagkakasala. So, pag tininan po natin, the result of God discipline is holiness and maturity. Alam niyo po, ang kagandahan kapag ang Diyos nagdisiplina, ang gusto talaga niya sa atin, mapunta tayo lagi sa kabanalan at doon sa paglago na nararapat. Kailangan natin mag-grow as a Christian. We have to be mature. Sabi nga po ng James, chapter 1, verse 2 to 4. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its works, so that you may be mature and complete, not lacking anything. Diba? Kung lagi lang tayo, kumbaga, ready, tama yung pagharap natin sa anumang mga sitwasyon, kapatid, papunta tayo sa paglago eh. Hindi tayo pagkulangin. Diba nakakalungkot naman, tayo pa yung mga magulang kapag hindi ka dumaan sa process bilang anak. Kasi ito yung proseso, no? Bata, ito, naging estudyante, naging teenage, hanggang dumating sa time. Kapag hindi mo naranasan yung tamang disiplina, naging magulang ka na, di ba? Ikaw na magulang, kulang. May mga magulang minsan na kulang ng kaalaman kung paano sila magpapalaki ng maayos sa kanila pong mga anak. Di ba kaya nga po, nakakatuwa po itong women's kasi marami po tayong nakilala na mga bata pa na naging magulang. And yes, kulang talaga yung kaalaman pa. Pagdating sa pag-alaga, pagdidisiplina, minsan talaga yung deception nandun eh. Para patigilin yung bata talaga cellphone. Wala na. Nagiging shortcut na lang yung lahat. Nagiging shortcut na lang yung pagdidisiplina sa mga bata. At iniiwasan talaga yon. Minsan ng ibang magulang, bakit ayaw sa kanila magalit? Ayaw lalong magwala. O anong mangyayari at ang mabubuong klaseng pagkatao na magkakaroon po sila? Kapatid, sabi po dyan, let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. So the Lord continues to work with us as a potter does the clay, and His discipline is for our good and His glory.
Alam niyo po, yung gustong-gusto talaga ng Diyos na mangyari po sa atin yung pinaka-disenyo niya para sa bawat isa. Katulad po ng clay, katulad ng potter, patuloy po tayo na inaayos ng Panginoon. Para po sa kanyang kapurihan at kaluguran. So, to end, sabi po ng verse 6, minsan pa, to prove we are His children. To prove His love. Bakit po tayo dinidisiplina ng Diyos? At bahagi po ito ng katotohanan na kapag nakakaranas tayo ng disiplina, ibig lang sabihin tayo po ay mahal ng Diyos. Tayo po ay anak niya. Kasi kung hindi tayo anak ng Diyos, hahayaan niya tayo sa kapahamakan. Hahayaan niya magpatuloy po tayo sa mga maling gawain. So, discipline produces righteousness and peace. Sabi po ng verse 11. Napakaganda lang po ng salita ng Panginoon. Paglalo natin itong yunakap, no discipline is enjoyable while it is happening. It is painful, but afterward, there will be a quiet harvest of right living for those who are trained in this way. Amen? Walang madaling disiplina. Pero pakatapos na mong magtiis sa disiplinang yan, ang ganda ng iyong pupuntahan. Discipline produces righteousness and peace. Even yung gusto nating kapayapaan, kapatid. Kaya ang daming mga tahanan na pakiramdam ng marami, ang gulo, ang hirap. Baka may problema. Diba? Hindi nagpadisiplina. And sabi dito yung renewal na gusto na pagkaroon po tayo. Sabi po ng 12 to 13, so take a new grip with your tired hands and stand firm on your shaky legs. Mark out a straight path for your feet, then those who follow you, though they are weak and lame, will not stumble and fall, but will become strong. Ang mga dumaan sa training, ano po sila naging? Naging matibay ang mga tuhod. Naging matatag. Dahil continuously ginagawa nila, yun na yung naging sila. Kaya sa mga mananampalataya, minsan kahit na lang sa pagpunta on time, nahirapan tayo. Amen. Sino nga amen? Lahat amen. Sinong aamen? Amen. Lahat po tayo. May ganon. Pero sabi nga po, if you do it continuously, train yourself. Diba? Kaya po minsan ang mindset ko, pag uniform ka, hindi ka alam mo yung tamang oras. May ganon, no? Kasi sinanay sila doon. Di lalo na tayo mga anak ng Diyos. Ang aga ni Lord dito kanina pa. Amen. Araw-araw po yan, every Sunday yan. Kahit po sa time natin sa prayer sa Lord, Bible study, huwag po nating sanayin lagi. Bible study, ganitong oras, dadating tayo lagi. Total, si Lord naman mabait. Po mabait si Lord. Pero ikaw na yan, magiging ganyan ka na. Kahit saang bahagi ng iyong buhay. Kaya minsan yung disiplina, nararanasan pa rin natin. Para maitama tayo. So, let's avoid sin. Let's avoid living in sin. Nagkakasala tayo pero iwasan ang mamuhay sa kasalanan. Diba? At tanggapin na natin. Amen. Simula ngayon, anumang sakit ng pagdidisiplina ng ating Diyos. Accept it. Part yan eh. May mali tayo nagawa, may kasalanan tayo. Huwag laging ituro ang Panginoon, ituro sila. Magulang ko kasi, sila kasi. Ikaw kasi Lord. Kala ko Lord ka. Yung pala, ganito yung buhay ko. Hindi ganun yun. Let's accept the pain of God's discipline. Dahil ibig lang sabihin, mahal tayo ng Diyos. Ibig lang sabihin, anak tayo ng Diyos. Yun po yung attribute ng Lord. Hindi po mababago yan. Mapagmahal ang Diyos, pero ang Diyos ay nagdidisiplina sa kanyang mga anak. At hindi po natin yan pwedeng iwasan. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah.
Hallelujah. Yes, oh God. Manalangin po tayo. Ipagpasalamat natin sa ating Panginoon yung pagdidisiplina niya. Pasalamat natin sa ating Diyos na tayo po ay nakakatanggap ng pagtatama, pag-aayos. Tayo po ay nakakatanggap ng disiplina mula sa ating Panginoon. Dahil ibig lang sabihin, tayo po ay mga minamahal ng Diyos. At bilang mga anak niya, hindi papayag ang Panginoon na magpatuloy ang kasalanan, magpatuloy tayo sa maling gawain. Hallelujah. Yes, oh God. Yes, oh Lord. Sa mga kabataan, kung ang inyong mga magulang ay kumikilos ng pagdidisiplina, ipagpasalamat niyo. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Father. Thank you, Lord. Thank you, Father. Buksan mo ang aming mga puso, Panginoon. Tulungan mo kami sa karoon ng pagtanggap ng totoo. Sa mga bagay na ginagawa mo sa aming mga buhay. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Treasure of my heart and of my soul. In my weakness you are merciful. Redeemer of my past and present wrongs. Holder of my future days to come. Hallelujah. Let's worship your presence is heaven to me. 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 Hallelujah. Aming Panginoon, aming Ama, Lord, salamat. For truly you are good, good Father. Kilala mo ang bawat isa sa amin. You know our sins. You know our weaknesses. Lord, salamat. Because your commitment, Panginoon, is truly there, Lord God. Your faithfulness, your goodness, na kahit pa nga, Panginoon, sa mata namin, sa pangunawa namin, Lord God, pangit, negatibo, yung mga bagay na ito, na nararanasan namin. Pero Lord, salamat. Dahil lahat ng ito, Panginoon, ay dahil sa kabutihan mo sa buhay po namin. You want us, truly, Lord, na maging maayos, maging maganda yung maging kalalagayan ng aming mga buhay. Not
salamat po sa iyo. Now we understand sa aming mga pinagdaanan, sa aming mga naranasan. Lord, forgive us for our stubbornness. Forgive us, Lord, dahil minsan, Panginoon, hindi kami naging mga masunuring anak sa iyo. Kundi madalas, Panginoon, sumusuway sa kalooban mo, sa kagustuhan mo, sa mga utos mo. Lord, patawarin mo, Panginoon. At tulungan mo kami, O Diyos, na sa muling pagkabalik namin sa whatever recommitment, whatever, Panginoon, reconciliation, renewal. Lord, na naman yung ginagawa namin ngayon para lubos kami na makabalik sa iyo, na yung ginagawa ng banal na Espiritu sa amin. Lord, makabalik kami ng lubusan sa original na yung plano sa bawat isa. Nakilang Diyos, tulungan mo kami lubos, Panginoon, na maunawaan. Kung hindi man, Panginoon, tanggapin namin yung disiplina na pinaparanas mo sa amin, O Diyos. Ama, salamat. Truly, ano man, Panginoon, yung mga bagay na nakaranasan namin, laging kalakip at nariyan yung pagmamahal mo. Salamat, O Diyos. And help us to consider it pure joy, Lord God, at every hardship na nararanasan namin. Salamat, maraming salamat. Patuloy namin na pinupuri ka, dinadakila ka. And Lord, tulungan mo kami, huwag iwasan ang disiplina. Magayakapin ito. Tingnan ito sa positibong paraan, Panginoon. Sa positibong pananaw, O Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. You are such a good Lord. You are such a good Father. We deserve to be worshipped. Salamat, Panginoon. Karapat-dapat ka lang, Panginoon, ang pasalamatan. Karapat-dapat ka lang purihin. Karapat-dapat ang ibalik sa iyo ang pagsamba na nararamdaman. For all of us, your children, sa lahat ng aming mga nararanasan at pinagdadaanan. Mama, we want to give it. Yung gusto namin ibalik sa iyo ito bilang pasasalamat. Dahil ikaw ang Diyos na mabuti. Ikaw ang Diyos na nakila. Ikaw ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Sa iyo, Panginoon, ang lahat ng papuri at pagsamba. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon.